Hi mga kading, magandang gabi po sa inyong lahat. Humihingi po ako na sorry sa inyo kung sino yung nag-chat nung hacker kanina. Bigla-bigla kasi mga kading napasukan ng hacker yung account ko. Kasi may humingi sa akin ng number, kilala ko lang naman yun. Tapos siguro yung kilala ko hindi na niya ginagamit yung account niya, na-hack din siguro yun. Binigay ko din sa kanya yung number ko kasi nga magpalagay ako ulit ng wifi. Akala ko talaga siya yun pala na-hack siguro yung account niya. Binigay ko yung number ko. Pagkatapos naligo ako mga kading, tapos maligo, magbihis na ako, yun, maraming nag-chat sa akin. Pagtingin ko, manghiram ng pera sa mga followers ko. Sabi ko, hindi naman ako nag-chat nito. Tapos pag tinitingnan ko, bigla-bigla niya nilalag out yung account ko. Yun pala, napasukan ako ng hacker. Ang dami-dami niyang na-chatan, nahihiram siya ng pera. Mayroon pang 20k, mayroon daw 50k, hihiram siya. Nag-chat din siya dun kay Ruel, hihiram siya ng pera. Tinawagan siya ni Ruel, sabi ni Ruel, Ate Ding, sinagot daw pero hindi pinapakita yung mukha. Ay, doon na naghinala si Ruel na scammer to kasi bakit hindi niya pinapakita yung mukha niya. Si Ate Ding pag tumatawag, bigla na lang yung tumatawa. Yun ang nakasanayan namin eh. Yun. Nag-chat din doon kay Almira. Dami-dami niya na-chatan, siguro mga almost 50 katao ang na-chatan niya. Yun. Buti na lang, napalitan ko ng password yung account ko. Kaya kung hindi napalitan, iwan ko lang. Marami talaga ang ma-scam niya. Ayun mga kading, no? Pag may hingi talaga sa atin ng number, kahit kaibigan natin, hindi natin pwede talagang ibigay. Kasi hindi natin alam, yung kaibigan natin, na-hack din yun. Yun. Doon na, pumutok. Na-hack na yung kading kanina. Buti na lang, na palitan ko kaagad ng password. Nawala pa siyang nabiktima. Kaya kung matagal yung napalitan ng password kanina, talagang yun, may ma-scam talaga siya, may maghulog talaga sa kanya ng pera. Yun mga kading, no, hindi natin ibibigay ang number natin kahit kanino. Mag-iwas na lang tayo mga kading. At saka kung may hihiram sa inyo ng pera, kailangan mga kading tawagan muna natin kung totoo bang sila yon o hindi. Kung hindi natin kilala, hindi natin ipagpatuloy talaga na maghulog tayo ng pera sa kanila. Kasi marami nga yung mga scammer mga kading, nakaaligid-aligid lang sila sa atin. Nasa paligid lang natin yung scammer. Tinitingnan nila yung tao, kung sino yung tao na tingin nila na mayroon, hinahack nila yung account. Grabe. Kanina, nag-type ako kanina sa note para makita ng lahat. Nag-type ako kanina, nanginginig yung kamay ko. Sabi ko, paano na lang, may isang tao na naghihirap na machatan niya, hihiram siya ng pera kasi siya tiding ang naghiram. Yun pala ako, tapos maghulog sa kanya. Kawawa yung mahiraman niya. Magugulat na ako, may sisingil sa akin na wala akong kaalam-alam na ano ang inutang ko. 'Di ba? Yun lang mga kading, kung may hihingi sa atin ng number na hindi natin, kahit kilala natin o hindi natin kilala, magsabi ako to, si ganyan, wag ninyong ibibigay talagang number ninyo. Yun lang mga kading, maraming salamat po sa pag-intindi ninyo sa akin at sa nangyari sa kanina, hihingi po ako sa inyo ng sorry. Yun lang po. Salamat po.